Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong inyong magaling daw at maganda daw. Napakaganda. Wala nang tatalo pa sa kagandahan niya, no? At napakahusay magbigay ng no comment. Tiyak, alam nyo na kung sino yung binabanggit ko, kundi yan, no? Si VP Sara Tamilmil Duterte. Even though na dinipensahan siya ng Pangulo sa no comment niya, sorry but no sorry, Mr. President. I will still call your VP Tamilmil. Kasi, bakit ikaw ang magdipinsa sa kanya? She's a grown-up woman. The Vice President. The Vice President that tridoring you. She's a tridor, you know. Kaya baka sabihin mo sa aming, we behave? No. Sorry, Mr. President. Wrong guy. Diba? Sabi ni Ninang Lisa yan sa kanya. Sorry, honey. Wrong guy. Kasi po mga kababayan, ang inyong Tamilmil na VP Sara Duterte ay talagang binatikos na po ng mga mambabatas, mga politiko. Hindi lang congressman, hindi lang mga ibang tao tulad natin, kundi may mga kasama na pong mga mayors. No? Mamaya babasahin natin yung article. At si Secretary for Poverty Alleviation, Larry Gadon, ay meron pong nilabas na video tungkol po doon sa sinabi ni FL Lisa at yung kanyang payo sa Tamilmil ninyong Vice President. At kung sino po yung dumedepensa sa inyong Tamilmil na President, mamaya isasama natin sa dulong-dulo. Doon natin siya babakbakan. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay. Pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers. Particularly po si Miss Kaluyal Wanabet, napaka super bait niya, no, at supporter po, no. Siya po ay nagbibigay sa atin ng super thanks and super stickers. Nandiyan din po yung mga katuwang natin sa ating video premiere sa Jackbox, si Marie Cris Hernandez, Elora Liz, si Ai Chang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga nasa Japan po yan, si Milestan, Alex Andrade, Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Umali, Nilda Arceo, Lorna Rafael, si Horacio Pantalia, si Ilocana Cana, Lola Carclea, si Hattori, ang dami nyo, si RN Tusens at Danny Reynado. Saka si Mohamed, no? Hindi ko po mabanggit yung last name niya, nandiyan po sila. Si Malditang Lola, na bago nating member, si Lorna Rafael, nabanggit ko na to, no? Si Mami Lou Parker, si Virgie Pamposa, Tita Nandito, Jean Jagers, Romulo Macaraig, si Estrella Centino, mga nagpapa-shoutout yan, no? Saka si Simply Me Jenny. Okay, yan po mga kababayan. So, punta na tayo dito sa una nating ididiskusyon. Babasahin ko na lang muna yung mga quote card, tapos meron po tayong 3 article dito. Okay, so sino ba to? Unahin natin yung mayor. Mayor muna tayo. Eto po, no? Sa courtesy of Iloilo, no? Quote card nila. Si Mayor Jerry P. Treñas and Mayor Albi Benitez. Ito po yung kanilang sentimiento sa inyong VP Sara Tamilmil. Moreover, hindi po yan. Unahin muna natin to. We empathize with the First Lady as she expresses her disappointment that the Vice President attends rallies where the President is criticized. Ano ba ibig sabihin ng empathize kaysa sa sympathize? Iba naman kasi yung sympathize, kayo naman. No? Baka yung sympathize, baka may namatay. Di ba? Empathize. No? Baka empathize. Parang may patay. Understand
and share the feelings of another. O, tama. Kung ano po yung saloobin ng ating Ninang Lisa Marcos, ganun din po yung kanilang sinishare na sentiment, no? The feelings, no? Iba po kayong sympathize, parang ikaw yung namatayan, parang gano'n. Pasensya naman po, It seems inappropriate for a vice president who campaigned under the same party banner as the president to participate in such events and react with amusement to the attacks. Correct naman. Di ba? Tama po yung sabi ni FL Lisa. Kasi may video evidence, kitang-kita. Biruin mo, nagsasalita nung kung ano-ano yung kapatid mo, yung tatay mo laban sa presidente. Di ba sabi pa nga ni Basti, nag-threat pa nga siya. Remember the Romanovs, remember the Mussolinis. Ano ibig sabihin nyo when you sleep at night? Ano? I-assassinate mo ang presidente? Ni hindi nyo man lang na ano yung sinasabi niya? Tuwang-tuwa pa kayo? O nung sinasabi nung tatay mong bangag? PI, meron tayong bangag na presidente ngayon, may adik tayong presidente, tapos nabidyohan kayo, ngingiti-ngiti lang kayo. Ni hindi nyo man lang na pagsabihan yung tatay mo, bakit naman ang ganung ginawa mo? Kaibigan ko yung tao, presidente pa. Kaibigan ko asawa niyan. Labi-labi kami, o beso-beso kami, ganun, tapos ganun. Wala. Tapos sabi ni FL, nung departure, hindi man lang siya kinausap. O ibig sabihin, siya ang nagsimula niyan. Tapos gagawin yung biktima si Tamilmil. Diba? Hindi nga siya nilapitan ng First Lady. Sana kung talagang meron siyang pagkukusa sa ginawa ng tatay at kapatid niya, nilapitan niya ng First Lady. First Lady, pwede ba tayong mag-usap? Pasensya na kung kung na-open po kayo. Hindi po ganun ang sentimiento ko, Wala pong ganun. No? Saka, hindi po ako maahin doon sa sentimiento nung tatay ko at mga kapatid ko. I still support the president kahit ano pang mangyari. Wala sa plano kong pabagsakin siya o patalsikin siya. I don't have that ambition. Kaso hindi. Iba ang gesture niya. Diba? Makita nyo, nakatayo lang siya doon. Nag-aantay ng pabida. Pabiktim. O yan, nung na-call out ka, akala mo maraming kakampi sa'yo. Sino lang mga kumakampi sa kanya? Di yung usual na mga defenders niya, na mga walang utak. Ang tinitira kay FL, yung itsura ni FL. Ad hominem. Hindi nila kasi mabalangkas yung sinabi ng First Lady kasi katotohanan. Sa pool po sila. Tapos yung mga gonggong naman ng mga defenders ni Sara, nag-video pa. Anong napatunayan nila? Ibig sabihin guilty sila. 'Di ba? Ito pa sabi ni Mayor Treñas and Benitez. Moreover, as the Secretary of Education, she is a key member of the President's Cabinet. A certain level of solidarity is expected. Correct. Diba? There are unspoken rules and lines that should not be crossed. Correct. Namamangka sa dalawang ilog. Conflicted nga siya. Dapat talagang mamili na siya. Now dito, lalo lang niyang binaon ang sarili niya. If you have any political ambition on the oncoming elections, future elections, kiss it goodbye, dude. No? Wala ka na. 'Di ba? Eto pa. Tingnan nyo yan, Mamaya babasahin natin yung article na to na sinabi ni Representative Joel Chua. Ayan, quote card sa Impact Leadership. Should VP Sara Duterte resign as Secretary of Department of Education? Manila 3rd District Representative Joel Chua has urged VP Sara Tamilmil Duterte to show some decency by resigning as Secretary of the Department of Education, saying she does nothing after her family unleashed a barrage of insults and attacks directly to President Marcos Jr. Chua also said that Duterte has been woefully silent on the West Philippine Sea issue and criticized DepEd's catch-up Friday as a waste of time with no real results to show. Correct. May punto po itong si Chua. Lahat on point. Yung sinasabi niyang, yung kinomento niya sa West Philippine Sea, sinabi niya lang yung kinote ng kanyang kuya, comprehensive na daw yun. Ayun lang yung sasabihin mo. Gunggong. Makita niyo naman, kung ini-interview siya, wala talaga. Walang laman. Kaya dapat lang, tama po si Nino Barsaga. Di ba, na-shoutout na natin si Nino. Doon ka na lang sa Davao. Local government unit, sorry po talaga. Ako,
Umuoo ako doon sa sinabi ni Ninyo. Diba? Doon ka na lang. You do not belong to the national stage. Sorry. Kiss your goodbye na maging presidente pa in the future dahil sabi po ng ating kaibigan dyan, isang word lang ang gagamitin sa'yo. Even though na maraming dapat na magamit sa'yo, pang kontra sa'yo, tamilmil, pero isang word lang. Ano yun, sabi ko? Pro-China. Yun lang eh. Sabihin mo lang dyan, pro-China yan, lalabas na lahat yan eh. Unang-una, tahimik, no comment sa West Philippine Sea. How many times? No comment. Kaya nga magandang gawan ng ano yan eh, Mercs, si Tamilmil. No comment, lagay mo sa harap ng mukha niya. Diba? O, yung catch-up Fridays niya, palpak. Nabalita po yan. May mga grupo po na ano dyan sa ano, na sinasabi nila, you have to drop that one. It's not effective kasi marami pong mga kabataan nang hindi umaattend kasi every Friday parang half day lang sila. The other half is for reading. Eh kaso ang problema, wala pong materials eh. Anong babasahin nila? What they gonna do? Eh yung mga natenga yung mga ano, yung mga reading materials. Oh, ineffective. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Kaya balik ka na lang ng Davao. Paalisin mo na yung kapatid mo doon ng kupal na walang alam. Yung sinagsabing pasensya daw ta. Pasensya ta. Ha? Diba? Tama naman to. On point siya, oh. Diba? Oh, sa article po ng Politico, ito ang sabi ni Chua, oh. Dagdagan natin. She can have the best of both worlds. Oh, para palang Miley Cyrus to. The best of both worlds. Yung si Miley Cyrus, nung bata-bata siya dyan sa Disney, meron siya niyan show. The best of both worlds. Kanta niya pa yan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, namamangka sa dalawang ilog eh. Gusto niyang i-please yung pareho. No? Pinaninindigan yung sinabi niya na si Pangulong Marcos lang ang tutulungan niya, the rest wala na. O gago ka. Anong klase ka? One-sided ka. Diba? Patwitams lang to mga kababayan. Sinasabi daw nilang maganda daw yan. Magandang maganda. Huwe. Gusto niyong patunayan natin? Magandang maganda ba? O, tingnan nyo tong larawan na yan. O. Mamaya gagamitin natin yan kasi ginagawa nilang ad hominem si FL eh. No? Ikaw ba naman ikumpara mo ang 45 years old sa 64 years old? Sinasabi natin, when you age, talagang yung mga cellulite mo, hindi na yan mababata. Tanga-tanga ng comparison itong mga DD-shit na to, no? Mga despicable. Siyempre, bata pa yan. 45 pa lang yan eh. Tapos yung iba nyong pinapakita, may filtered pay. Oh, bakit hindi nyo kumpara yung edad ni FL noong kasing edad niya si Tamilmil? Noon yun, walang filter, walang Instagram, walang TikTok na pwede mong i-filter sa cellphone mo. Oh, sino mas maganda? Yung filtered o yung natural beauty? Mga gonggong. Nakikita nilang, ang ganda naman. Tingnan mo, pag bagong gising sa umaga yan, tingnan mo yung tsura niya. Wow, ang buyang-yang eh. Diba? Yun. Kasi ang kagandahan sa kanila, oh, naka-makeup. Ay, ang ganda sa picture. Yung pala, may filter. Kamukha mo yung kalabas-labas, eh, asawa ni Shrek. Ayaw ko sanang gatungan, mga kababayan, kasi magiging masamang tao tayo. Pero mga tong mga to, eh, mga animal, eh, no? O, tuloy natin dito. Chua tells Sara Duterte to resign from Marcos cabinet. O, ayan lang po. You cannot have both worlds. Gusto mo Earth, tapos may Mars ka pa? Ano ka? Swapang? Hindi po mangyayari yan. Alam ng Marcos loyalist supporters at mga dilaw ayaw sa kanya. O sino kukuhanin mong boto next year? O kaya sa 2028, sino? Wala. Yung mga kakampi dyan ng mga politiko sa Duterte, asahan nyo na. Sila ang bago nating ikakampi na 8 diretso. Diba? O. Ayun ang sabi niya, no? Nearly 2 years after assumption to the office of the Vice President, it is time for accountability for Sara Duterte and the Duterte family. The Vice President should show decency. Ayan, nasabi na natin yan kanina. Diba? Wala talaga eh. She cannot have the best of both worlds by being a fence-sitter
while her family and their allies challenged the authority and mandate of President Marcos Jr., while having little to show for in terms of substantive results of the Department of Education, we is a secretary. Yun na nga lang, sinasabi nyong video ng pulburon, di nyo mailabas-labas eh. Tapos gusto nyo magpa-drug test? Sus mio. Maglabas muna kayo ng proof na nag-a-addict ang Pangulo o ang First Lady. Sino ang ka-addict nila? Di ba? Wala eh. Puro lang kayo dadal. Pakita kayo ng dokumento ng PDEA. Binasad kayo ng PDEA. Sabi ng PDEA, fake news. Eh ano kayo ngayon? Ano kayo? Paano nyo papalagan yung sinabing fake news ng PDEA? What other evidence you can show to PDEA that you have the right document? That is the evidence that you got. Eh sinabi na nga nila, wala, fake news. So therefore, in summation, sabi nga ni Secretary Boyeng Rimulya, in totality of this, ano napatunayan? Sinungaling kayo. Disinformation kayo. Misinformation kayo. Lahat yun. Ang misinformation, pwede pang i-correct. Pero ang disinformation, yan ang masama. Because you are spreading lies. Therefore, sa Tagalog, mga sinungaling. Kaya tandaan ninyo, yung mga i-endorso nilang mga kandidato, alam nyo na. Alam nyo na kung saan nyo ilalagay. Huwag nyo nang markahan at para tuluyang pumunta sa inidoro. Yun lang yan, mga kababayan. Wala nang iba. Okay? O, sino pa dito, mga kababayan? O, tingnan pa natin dito. Si Mayor, nakuha na natin yung dalawa na yan. Okay. Ay, grabe, mga kababayan. Nakakahiya ito. Biruin mo. Mamaya yan, League of Mayors na yan. Eh yung dalawa lang yun na mayor. Si Benitez, saka sino yung isa? I forgot. Alam nyo naman, iba na talaga pag ano eh. Si Treñas. O, paano pag yung buong League of Mayors na ng Pilipinas? Diba? Siguro meron pa siyang mga kakampi, yung mga naniniwala sa kakayahan niya. Pero yung mga yon, mga bulag. Sa totoo lang. Ha? Biruin mo yan? Ikaw ba? Ako hindi ako makapaniwala, mga kababayan eh. No? Mga visit. Isipin mo. BP ka. Sabi mo, protect PBBM. Tapos nandun ka sa rally na kung saan pinagmumura, sinabihang bangag, pinagre-resign. Tapos yung sa Manila, sasampalin ng First Lady. Diba? O, ano na? Hindi mo man lang madepensahan kung totoong kaibigan mo sila? Hindi. Member ka ng gabinete, yung mga actions mo, yung mga matalinhaga mong video, yung mangga, pulburon, tambaluslos. Yan ba ang isang ugali ng Secretary of Education? Ayun ang gusto mong ipamala sa mga kabataan? Gago. Hindi niya siguro naiisip na yung mga yun ay lalabas sa hindi lang sa Pilipinas, international, dahil nga sa digital age. Bobo no, hindi nag-iisip. Palibhasa, entitled politics nga, sabi ni Ninang Lisa, entitled politics kayo. Kayong mga Duterte, kala nyo, sa inyo pa rin ang power, wala na. Sabi ko sa inyo, sa 2020 to 2025, isa nga lang yan. Isang word lang, kahit na hindi pro-China, no comment. Yun lang, tapos. Diba? O ngayon, anong lalabas niyang video kontra kay FL Lisa? Antayin natin kasi meron pong umangaw-ngaw dito eh, no, mga kababayan. Mamaya, punta tayo kay Secretary Larry Gadon. Meron po siyang video dito. Sec Gadon, pahiram po eto, 4 minutes po yung saloobin ni Secretary Gadon. Okay? I sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. I understand how she feels. Dahil kasi yung mga pangyayari ngayon at yung mga nakaraan pang mga pangyayari ay talaga nagpapakita na masakit para sa kanya. Dahil unang-una, itong sukdulan, itong nangyari sa Tagum, kung saan yung sinasabi nila na peace rally and prayer rally, hindi naman ganun ang kinalabasan, kundi naging destabilization rally. Dahil na saan ka ba naman nakakita na prayer rally, pero kung ano-anong masasama ang pinagsasabi nila against President Bongbong Marcos, and
kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Of course, masakit talaga yon dahil unang-una, si First Lady ay nakita niya kung paano ang hirap na ginagawa, ang sakripisyong ginagawa ni President Bongbong Marcos upang isaayos ang ating mga suliranin, ang tinatahak nating mga challenges dito sa bansa. And still, merong mga tao na supposed to be ay kasama nila at nagko-cooperate sa kanila and tinatahak yung parehong direksyon ng gobyerno, taliwas naman ang ginagawa. Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang position sapagkat the Vice President should be one with the President in facing the challenges of our country. At dapat yan ay samahan niya ang Presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si BP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. Kilala ko naman si BP Inday na mahusay naman ang pag-iisip at siguro ay hindi lamang niya nare-re-examine kung ano dapat yung position niya sa mga bagay-bagay na yan. Kaya ako ay si First Lady ay talagang nasaktan dyan sapagkat alam nyo naman sa loob ng napakaraming taon ay sinuportahan niya si President Bongbong Marcos. Hindi lamang yun. Isipin nyo ng kanyang minahal at pinakasalan at sinamahan sa buhay si President Bongbong Marcos. At that time, nadapang-dapa ang mga Marcos. Dapang-dapa, talagang gupong-gupo. Yung panahon na yon ay doon niya sinamahan si President Bongbong Marcos. Kaya, sa mga pangyayari na yun, na nakikita niya na ginagawa naman ng lahat ng ating Presidente upang ang ating bansa ay maiahon. At merong tao na dapat ay kasama niya sa pagbabangon ng ating bansa ay yun pa ang nakikita na tumataliwas dahil sa mga pangyayari, mga sulsul, mga kung ano-anong mga plano ng ibang tao na sa paligid niya. Kaya ako ay sympathize with First Lady Lisa Araneta Marcos. O, yan po mga kababayan, no? Si Secretary Larry Gadon sympathize or empathize with our First Lady Lisa Marcos. Sasabihin ng mga didishit dyan, siyempre, sip-sip yan si Larry Gadon, no? Alam nyo naman si Larry Gadon. Totoong Marcos supporter yan. At may point naman siya. Tulad ng point ng sinasabi ninong mga nabanggit natin that they are empathizing or sympathizing with the First Lady. Kahit na ano pang sabihin dyan ng mga dedeshit, mga despicable Duterte supporter, no? Hayaan nyo lang sila. Dahil tinamaan sila. Kaya nagngingit-ngit sila. Hindi nga nila makontra yung sinabi ng First Lady. Diba? Yung kasi katotohanan. Yung sa kanila, kasinungalingan. Mga nakamaskara yung mga yan. Tanggalin nyo yung maskara ng mga yan. Tingnan nyo. No? Hindi lang pangit ang kalooban, pangit pa mga itsura. Kasi nga, diba, bakit? Unhappy. Di ba? Ako, tama rin ako. Sabihin ko, I empathize or sympathize with my ninang. Ay, sip-sip ka to, okay. So what? May point to po eh. May point. Ang di nila nakikita, hindi pinapaliwanag sa inyo, parte ka ng gobyerno. Bakit ka nananawagan ng pantay-pantay na treatment? Lalo na kay Kiboloy. Parte ka ng gobyerno. Di ba sinabi ko na yan? Doon sa kanyang quote card. Feeling niya, during that time, hindi siya parte ng gobyerno. Ikaw nga ang ginawang caretaker ng bansa. Isa sa caretaker ng bansa during that time na may travel na nasa ibang bansa ang Pangulo. Di ba? Tapos, cabinet member ka, nandun ka sa
prayer rally ng mga tauhan ni Baal na pinagmumura, salita ng masama ang presidente? Anong klaseng cabinet member ka? 'Di ba? Cabinet member ka, VP ka, kasama ka sa cabinet ng Pangulo at DepEd Secretary ka. Wala ka man lang decency na sana wag ka nang umattend doon even though that's your family. So, ibig sabihin, kaisa ka sa pagpapabagsak sa Pangulo, pero two-face ka. 'Di ba? Hypocrite ka. Patwitams-twitams ka pa, pasalamat na lang, mabait talaga ang Pangulo eh. Tinuturing ka pa rin kaibigan at cabinet member. Pero yung asawa, she cannot take it anymore. Ayun ang totoong may pagmamahal sa kanyang asawa. No? Ikaw, kung ganunin ang asawa mo, ha? Ikaw, Sara Tamilmil Duterte, ganunin ang asawa mo, what you gonna do? What you gonna do? Sobra, di ba? Sumosobra na. Paulit-ulit na lang. Wala naman silang mapatunayan. O, pinangangalandakan sa buong mundo na adik ang asawa mo? Ano sasabihin mo? Di ba? Magngingimi ka na lang na ganon? Hindi ka naman siguro si Pangulong Bongbong Marcos. So, pasensya naman, nadighay tayo. No, nabusog ako sa kape, sorry. Di ba? Isipin nyo yan. Sinulad na sinasabi ko sa previous vlog ko, yung mga esposa nyo, di ba? Ididepensa kayo. Eh siguro walang ganyan ng mga Duterte. Bahala ka sa buhay mo. Eh wala silang mga empathy at apathy. Mga superficial, mga kababayan. O, tiyak yan, babakbakan dyan si Gado ng mga dedeset. O sige, sabi nga ni Ninang Lisa, bring it on. O, ngayon, eto, may isang talagang ano dyan, yung fierce defender ni Sara Duterte. Dinedepensahan niya ang kanyang amo. O, ayan no, yung talakitok. Ayan sabi niya, kampanya pa lang, may bad blood na si Lisa Marcos kay BP Sara. Okay. Kampanya pa lang? Ano yung bad blood? Nagsiselos daw kasi si FL Lisa kay Sara Duterte. Bakit? Ganun mo na ba kakilala, ka-close si Ninang Lisa at silosa siya? Dahil sinasabi nila, di hamak namang maganda si BP Sara kaysa kay FL Lisa. Di hamak na bata kaysa kay FL Lisa. So, ibig sabihin, with their 31 years of being married, hindi naman po masamang magselos, pero sa ganon, napaka-petty naman yan. Siyempre, kampanya yan, campaign period, magkasama sila, magbeso-beso, yun lang beso-beso. Wala naman kayong ebidensya na totoong nagseselos, bad blood na kaagad. Really? Tapos yung sinasabi niya daw na nalasing si FL, pinoroward kay nagkamali ng send ng video si ano na, tingnan mo to kung ano nung pinagagawa. O bakit? Sa normal namang tao, maski na ako, kaibigan ko, sasabihin ko, tingnan mo tong si ano, anong pinaggagawa, o. O, di ba? Masama ba yun? Sa kanya, issue na yun? Yun ang issue mo? Ha? Bakit hindi mo mabigyan ng rebuttal yung sinabi dun sa, ano, sa interview? Di ba? Pero ang nire-rebuttal mo, old issues, campaign? Come on! Historian. O, nung nagpa-interview siya, sinabi niyang bad shot sa kanya si BP Sara, eh ano naman ngayon? Oh, so what? Ikaw na nagsabi, ano naman ngayon? O sabihin ko rin sa'yo, ano naman ngayon kung bad shot siya? Di ba? Eh sa bad shot eh, yun ang feeling niya eh. Nabasto sila eh. She have to defend her husband. O ikaw, Harry Roque. Siguro hindi ka dinidepensa ng asawa mo. Mahal ka ba ng asawa mo o mahal mo ang asawa mo? Gawa ng kagaguhan ng asawa mo, hindi mo aanuhin? Di ba? Mura-murahin ang asawa mo, hindi mo ba sasagutin? Pagsabihan ng masasama ang asawa mo, hindi mo sasagutin? O, itong matindi. Sino ka ba? Ikaw ay asawa lang. Sino ka ba? Lang ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Yun na naman tayo eh. So, ibig sabihin, pag First Lady, sino ka? Ha? Ikaw lang ay asawa lang ng presidente. Sinabi mo ba yan sa lahat ng First Lady? Ganyan ba ang pag-iisip mo sa lahat ng First Lady? Ha? So, kung sakasakali, naging presidente si Roque, ano sasabihin natin sa First Lady niya?
Should we not respect the First Lady? Should we not put a high regard to the First Lady? Di ba? So, ibig sabihin, pag naging presidente, halimbawa lang si Roque, o hindi siya maging presidente ng bansa, presidente ng isang organisasyon, yung asawa niya, kasama niya, ay bastusin natin. Sino ka ba? Asawa ka lang naman niya, wala kang mandato, hindi ka namin respetuhin. Ganon! Gusto, ito ang ugali ni Roque. Pag wala kang mandato, asawa ka lang, sino ka? Di ba? Etchepera ka. O sinong matapobre? Sinong walang respeto? Di ba? Even though na asawa siya ng presidente, still, asawa pa rin ng presidente. Dapat igalang. Pero si Roque, bastos, hindi marunong kumilala kasi titulado, entitled. Yun! So therefore, bastusin natin ang asawa niya. No? Pag nakita nyo si Roque kasama ang asawa, huwag nyo mong pansinin, huwag nyong igalang. Si Roque lang. Kasi, sino ka ba? Asawa ka lang naman. I-apply natin yung sinasabi niya. Sino ka? Diba? O, ganon ha? O, pag kay Roque, ganon ang gawin natin. Huwag nating irespeto yung kabiyak ni Roque. Huwag nating irespeto yung mga anak ni Roque. Sino ba kayo? Diba? Huwag kayong bigyan ng special treatment. Sino ba kayo? Anak ka lang naman ni Roque. Anak ka lang ng presidente, anak ka lang ng newscaster, anak ka lang ng abogado, sino ka? Diba? Oy, ganon. Wala kayong mandato. Hindi kayo attorney. Wala. Diba? Kita mo yung utak niya, akala niya hindi ibabalik sa kanya? Bakit kailangang suyuin ka ng pangalawang pinakmataas na opisyal ng bayan? Ang tawag doon ay respeto. Diba? Alam ng vice-presidente mo yan na mali siya because and the problem is she is being eaten by her pride. Diba? Sino rin ba siya? Sino nagluklok sa kanya dyan sa taong bayan? Diba? Oh, taong bayan ang nagluklok. So therefore kami na nagluklok sa kanya dyan, kailangan namin siyang kastiguhin. Bakit? Dinidiman ba? Dinidiman ba ni Attorney Lisa? O ni FL Lisa na mag-sorry siya? Hindi. Di sana noon pa lang kinumpronta na siya. Hindi. Di ba? At sino rin ba si Sara Duterte? Di ba? BP lang naman. Wala ring mandato. Base sa konstitusyon. O sige, Roque, ano ang mandato ng Vice President base sa konstitusyon? The highest law in the land. Wala. Diba, aantayin niya lang maging incapacitated o mamatay o maging baliw ang presidente. Wala siyang mandato, spare tire, palamuti. Pero sa kabaitan ng Pangulo, binibigyan siya ng pondo, binibigyan siya ng trabaho. Even though dapat wala siyang trabaho, dapat nga tanggalin na yung Vice President dahil useless lang yan eh. Diba? Oh, tapos magsalita ka ng ganyan? Diba? Pareho lang silang walang mandato. Ang pinagkaiba lang, yung isa elected, yung isa hindi. Because what? Rider siya eh. She will be accorded the same respect with her husband. Asawa siya eh. Diba? Di sana gumawa na lang kayo ng batas. O yung presidente kung may asawa, hindi pwedeng kasama yan. Hindi eh. Walang batas na nagsasabing ganun. It's automatic. Diba? Gunggong ka pala, Roque. Parang ikaw, asawa mo. Pag naging senador ka, o tulad nung naging congressman ka, di ba nire-respeto ang asawa mo at ang pamilya mo? You demand respect for yourself and for your family. Tapos pagdating kay PBBM, sa pamilya niya, they don't deserve respect, only the president. Ganon. Ay gunggong ang panuntunan mo sa buhay, Roque. Di ba? Sino ka? So, ibig sabihin, ganun na lang ang sasabihin namin? Gawin naming example yung sinabi mo? Sino ka ba? Sa pamilya mo? Sakali lang. Maging opisyal ka ng bayan. Huwag niyong i-treat ng tama yung pamilya nito. Dahil sinasabi niya, kung hindi ka elected, wala kang mandato, hindi ka dapat ka-respeto. Hindi ka dapat i-bow down. Kung nagkamali sila sa'yo, hindi dapat sila mag-sorry sa'yo.
kasi wala kang mandato. Sino ka? O di ba entitled? Mapagmataas itong talakitok na ito. Kita nyo yung point ko? Yan eh. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. O ang tanong, ano nga ang mandato? Ano ang mandato ng BP mo? Sabihin na natin sa Konstitusyon ng Pilipinas, ano ang mandato niya? Di ba? To support the President. Oh, if you show support to the President, you will also show respect and support to the family. Ganon. Ang tawag doon ay respeto. Pero yung BP mo ay isang tanga. Hindi marunong rumispeto makikapwa-tao kasi wala siyang pakiramdam na ganun. Parang ikaw, matapobre ka. Matapobre yung amo mo, parang si Digong. Huwag nyo akong gangganin, may master's degree ako, mas matalino, maalam ako sa inyo. Di ba lumabas? Pare-pareho sila ng ugaling matatapobre. Daig nyo pa ang dilawan. Di ba? Mas mataas pa ang binigay na mandato ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente. Really? Really? Mga kababayan? Basahin nyo nga yung mandato ng presidente versus mandato ng vice president sa 1987 Constitution. Anong mandato ng taong bayan ang ibinigay sa presidente at vice-presidente at mas mataas pa ang ibinigay ng taong bayang mandato sa vice? Dahil sa boto? Yung ba ang basihan mo? Kung nakukuha ang mandato sa boto, dahil lamang siya ng 500,000, gunggong! Ang sakit sa bangs ni Roque, mga kababayan. Ano yung mandato na binigay? Ha? Di ba? Paliwanag mo anong ibig sabihin ng sinasabi mong mandato na mas mataas pa ang mandate ni BP Sara Tamilmil Duterte kaysa kay Pangulong Marcos. Ano? Dahil lang sa numerong 500,000? Hindi mo nga mapaliwanag eh. Di ba? At si BP Sara daw po ang dahilan bakit daw naging presidente ang Pangulong Bongbong Marcos? Come on! Dahil nagbigay, nagpaubaya, gago yung BP Sara mo eh. Di ba? Pahele-hele. Di ba? Nagdesisyon siya. Ayaw niya maging presidente. Pinilit. Kung may paninindigan siya, sana sinabi niya, no. I have a firm conviction. Not you, not my dad, no one else can convince me to run as president. Nothing else. I already decided. And that is my position. That is my confirmation, affirmation. Kaso nung pag ganun, sige ganito. Okay, sige na nga. Pero ikaw muna. Kasalanan ba ni PBBM? Remember, ang gusto lang niya, Vice President, sabi ni ate niya. Kasalanan ba ni PBBM? Kasalanan niya, Roque? Nandun ka ba habang nag-uusap silang tatlo o kung sino man? Itong si Roque, para lang may masabi, no? Ibubuka niya ang bibig niya. Hindi muna nag-iisip. Anong klaseng abogado ito? Utang laloob pa ni PBBM kay Sara, bakit siya nanalo? Gonggong! Kayo ang may utang na loob sa mga supporters ng Marcoses. Kung hindi sa support ng Marcoses, no? Hindi mananalo yang si Tamilmil. Dahil nga, naniwala kami sa Uniteam. Naniwala kami sa sinabi ni Sara na protektahan natin si Apo PBBM. Ano nangyari? Sinong pinoprotektahan ngayon? Tapos you have the audacity to say that? Di ba? Mabuti na lang hindi nanalong senator. Kung hindi, wala. Magwawalwal lang siya doon. Di ba? Malamang hindi ko kontrato kay PBBM. Pag senador yan. Ichip-chip eh. Sa huling-huli. Hindi dapat sa'yo nanggagaling ang mga maaahang na salita labang kay BP Sara Duterte. So, kanino? Kanino dapat mangyari? Manggaling. Bakit hindi ba botante si FL Lisa? Di ba? Botante siya.
malamang binoto niya si Sara. Oh, bakit hindi manggagaling sa kanya yan? Unang-una, asawa siya. Tanggalin mo na equation ng pagiging First Lady. Asawa, citizen ng Pilipinas, bumoboto. 3. Oh, bakit hindi pwede siya magsalita? Bakit? Gusto mong i-curtail ang freedom of speech niya rin? Pag kayo nga nagsasalita may freedom of speech kayo. Tapos pagdating kay FL, suppression of rights, suppression of freedom, ay ibang klase. Monopolyo nyo pala ang freedom at rights. Kayo ba ang konstitusyon? Di ba? Kayo naman gagaling, Roque. Kanino? Sa taong bayan? O eto na lang. Yung 31.5 million. O sabihin, iba na kayo. 31 million na lang. Sige nga. Nananawagan na mag-quit na yung Tamil Mill mong BP. Paliwanag mo, saan dapat manggagaling? Ang maaanghang na salita sa amin, yan, sinasabi ko na sa'yo, fuck you. O di ba? Basag ka dito, Roque. Wala kang masabing tama dito. Historian ka, kampanya pa lang. Kung may bad blood pa sila, bakit sila nagbibeso-beso during the good times? Saan? Wala. Gawa-gawang imbentong salita lang, Roque, kasi anong sabi ng dati mong presidente? Do you know the personality of Harry Roque? Doon pa lang sa linyang yun you cannot be trusted. In every words that coming out from your mouth, baka 99.9% are lies. Less than 1% ka lang, okay, wala ka. No? May utang na loob daw. Wala daw mandato. Wala rin naman mandato ang BP. Base sa konstitusyon. Spare tire nga. Di ba? Sino ka ba? Ang tanong ko rin sa iyo, Roque, sino ka? Sino ka ba? Sino ka ba? Lawyer ka. Lawyer din yun. May iba-iba kayong expertise. Estado sa buhay. O ano? Nasa posisyon ka? Diyan ka, broadcaster ka. Nasaan si FL Lisa? Nasa Malacanang. Anong advocacies mo? Gaano karaming tao na ang natulungan mo? Sige nga, accomplishments in helping people. In helping the plight of Filipino poor people. The plight of poor Filipinos. Sige nga. Tapos you have the audacity to say, sino ka ba? Asawa ka lang? Tandaan nyo mga kababayan, pinagsasabi niya, isave nyo to. Yung quote card na yan. Para pag nakita natin ang pamilya at asawa ni Roque, we don't have to show respect to them. We don't have to acknowledge them because what? Sino ka? Galing sa kanya yan. Sino ka? Asawa ka lang. Anak ka lang. Di ba? Yan yun. Sinabi niya yan. Quote card niya yan. Gikan sa masa para sa masa. Tandaan niyo mga kababayan. Isang tatak ng mata pobre. Sino ka ba? Asawa ka lang. Anak ka lang. Kapatid ka lang. Ganon yan in general. Kaya, you don't have to show respect to the family of Roque. Dahil siya lang. Halimbawa, maging congressman, no, don't show respect. Huwag kayong makibeso-beso dyan kasi mata pobre yan. Dadalhin kayo niyan sa pababa, hihilahin kayo. Kaya nga, isa siya sa mga nagpabagsak sa credibility ng mga Duterte. Di ba? Tama, mali. Di ba? Nakita nyo? Sino-sino niya ang First Lady. So therefore, lahat ng may First Lady na presidente kay Roque walang kwenta. Di ba? Generally, First Lady ka lang. Di ba? Parang yung Queen. Kung hari ang namumuno, Queen ka lang. Sino ka? Ganon. Yung asawa ng Prime Minister, sino ka? Diba? Ganyan ang turing ni Harry Roque sa mga esposo o esposa
ng mga leader ng bansa. Parang sa House of Representatives, kung hindi congressman o mayor ang asawa mo, sasabihin niya kung ordinary housewife lang, walang mandato, sino ka? Asawa ka lang ni mayor. Di ba, Roque? Are you telling that to your friends ng mga politiko, mga leader ng local government? Di ba? Siguro may mga kaibigan kang representante. Ang mga asawa, nagtatrabaho, may mga trabaho, pero hindi sa gobyerno, sa private life. Whether lawyers or in any form of profession. Pero pagdating sa kusama, sino ka? Itong kausap ko. Paano pag sinabi na kakwentuhan mo yung kaibigan mong representante o abogado? Nabanggit sa'yo kasi ang nag-usap kami ng asawa ko na pag-desisyonan namin na ganito. Sasabihin mo, sino siya? Bakit mo siya kinukonsulta? O, di ba? Kung i-relate ko yun, pipilosopohin ko yun. Sino ka ba? Asawa ka lang ng presidente. O, di sasabihin ko sa kaibigan ko, sa asawa niya, sino ka na mag-suggest sa kanya? Asawa ka lang. Sinong hindi ma-open? Di ba, Roque? Inisip mo ba nung binitawan mo tong salita na ito? Tapos sinasabi mo, mas mataas pa ang mandato ng vice presidente sa presidente? Kung ganun pala, bakit hindi si Sara ang presidente? Di ba? Ganon? So, mataas ang mandato ng BP. So, sino yan? Yung excess na 500,000, mga taga Davao, dapat hindi napondohan ng Davao. Kung gago ang presidente, kung vindictive ang presidente, pahahanap ko sa ang radio niya nang hindi bumoto sa akin at hindi ko bigyan ng pondo. Di ba? Kaso hindi ganun ang presidente. Pilipino, Pilipino. Bumoto o hindi, Pilipino, Pilipino. Tulungan kung nangangailangan ng tulong. Ponduhan kung ponduhan. Di ba? Pero kayo, ng mga ipis ng mga Duterte, no? Ganun kayo vindictive kayo You have the hatred in your heart. Tapos sinasabi mo niya pa na tingnan nyo naman ang itsura ni VP Sara Duterte. Ang ganda-ganda. Ikumpara mo ang itsura ng 45 sa 64-year-old. Ikaw kaya, umabot ka sa edad na 65, ano mag-itsura mo? Baka hindi ka lang talakitok, hindi ka na lang nahampid-damte. Baka hindi na maipinta ang pagmumukha mo. Because you are unhappy. Sabi nga ni Ninang FL, unhappy people makes you unhappy. Tulad nila. Magkaroon ka ng papangit ka, tingnan mo tayo. Diba? Gago si Roque. Kaya sabi ko sa inyo, pag nakita nyo ang asawa ni Roque at ang kanyang pamilya, huwag nyo na igalang. Kasi sabi niya sino ka? Asawa ka lang ni Roque. Chupi, labas. Di ba mga kababayan? Kakahiya. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.